Ngayon, mga kababayan, andito na. Mga kababayan, kakapasok lang na balita. Fresh na fresh, parang ako. Kumbaga sa pandesal, mainit pa. Pag nilamon mo, mapapasok ka. Eto na, mga kababayan. Ano yan? Mga kababayan, digong. Wala na talagang pag-asang makalabas. Bakit? 2,279 incriminating evidence hawak na ng ICC. Ito ang patunay na si Digong ay hindi na makakalaya pa at mabubulok na talaga siya. Ito po, mga kababayan, pakinggan po natin. Balita, 24 oras. Labas, Emil Sumangil, Idol. Inilakad ng prosecutors ng International Criminal Court na hawak nila ang mahigit 2,000 piraso ng ebidensya na may tuturing na incriminating sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, ang mga ebidensyang yan, maaring magpatunay daw na guilty si Duterte. Kabilang yan sa halos 7,000 ebidensyang isinumite ng prosecution at itinurn over sa depensa bago ang paglilitis kay Duterte sa November 30. Kasama rin diyan ang 57 ebidensya na tinukoy naman bilang potentially exonerating. May isinama rin silang mga ebidensya tungkol sa double death squad at barangay clearance operations noong panahon ng drug war. Hinihingan pa namin ng pakayag ang kampo ni Duterte tungkol dito. So yun nga, mga kababayan. Nako, mga kababayan, yun na nga ang sinasabi ko eh. Diyos ko po, patay tayo dito. Nakalagay dito 2,279 na incriminating evidence laban kay Digong, hawak ng prosecution ng ICC. So ito daw yung magpapatunay na guilty si Digong. Patay tayo dito. Na. Mga DDS, walang gilit mangyari kay Kent. Walang gilit. Bakit? Di na makauwi. Di talaga makauwi. Kawawa. Na lolo nyo. Patay. You know, say ko hulog sagdan. Alam nyo, ako, sabi ko, patayin nyo yan. Pero si Inday, bakit buhay pa yan? Be careful with that woman. Be careful. Buang yan. Alam nyo, sa totoo lang, yung nakaupo dyan, yan, kahilera na yan, death squad rin yan. Yung sa kabila, yan, sinador si Bato, death squad rin yan. Yes, correct. Very correct. Ma'am, tanong mo ma'am, because guilt is personal. Alam nyo, mga DDS, sa totoo lang, kapag na-miss nyo yung tatay yung karton, manood kayo sa akin. Makita nyo, marinig nyo, sabihin nyo na lang, naka-live si Tatay Digong. Meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ng ating presidente. Putang ina. Ako, sinabi ko, si Marcos, wala ko sinabing ganun. Matanda na ako, ipapatay pa ako niyan. Sinabi ko, oo, noong kabataan kay spoiled yan, bata, ngayon, may edad na, magbago, tao. Pero ayan si Marcos, kapag gamit ganun yan, papasok yan sa Malacanang, tayo, dilat mata, hindi na gumagalaw. Alam nyo, sa totoo lang, ang palatandaan ng
biglang tumutulo sipon. Example, lagdamiyo, yan. Magulat ka, abang kausap mo, kaharap mo yung tao, biglang hingos, tulo ang sipon. Palatandaan niya na nagdudruga. Mga DDS, buang. Totoo lang, ako, isa lang talaga ang panawagan ko. Wag na talaga kayong magpabudol kay Inday. Totoo lang, wala kang aasahan dyan. Alam mo, Day, totoo lang, Day, sabi ko sa'yo, wag mo nang pangarapin, Day, pumasok na presidente, Day. Wala kang alam. Mag-resign ka, umuwi. Sabi ko nga sa'yo, umuwi ka Davao, tinda ka na lang. Totoo lang, mga kababayan. Sabi ko talaga, noon, alam nyo, nung bata pa ako, yung pinakauna na naka-experience ng Keto 12. Bakit? Bakit ako yung una? Ganito kasi yan. Ito yan. 3 beses ako na-expelled sa high school. Pabalik-balik ako high school, kaya 3 beses akong nag-4th year high school. Kaya ang akong problema, kaya nanilip man ko, pag mutuwad ang teacher, ako man tingnan ang pante, kita may alubot. Tama nyo na. Why are you suspiring? Bakit hindi nyo na lang kami gawing Fujian, Philippines, province of China? Lapit lang yan. Kaya ituloy natin itong joint exploration para maghanap tayo ng oil. Yan yung gentleman's agreement. Tapos, kapag kumita tayo sa 100 barrels, 60 sa amin, 40 sa inyo. Mayaman naman China. Walang pera, Pilipinas. Kaya itong Pogo, hindi ko talaga tinigil. Alam ko ang Pogo, illegal yan. Laro sa kabila yan. Bakit hindi ko tinigil? Because it give us 2 billion a month. Kita nyo? Kita nyo, mga kababayan? Hay nako talaga. So ano na nangyari ngayon? Digong, di na makauwi. Pakinggan nyo na lang ako, mga DDS. Ito yun, no? You better go back to them and have the legal. I am a citizen of this country, a former president, and you'll show me a piece of paper and you'll ask me to go with you. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 718 of the same statute for murder, sir. Andito yung preso. Ayahan nyo yung bata. Andito yung preso. Kakulihin nyo. Ayahan nyo yung bata. Andito yung preso. Ito yung time na sabi ni Digong. Andito yung preso. Huwag yung bata. Andito yung preso. You have to bring me to lane. Young Rodrigo Roa Duterte. Pre-trial Chamber 1 concluded that there were reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is criminally responsible pursuant to Article 25(3)(a) of the Rome Statute.
as an alleged indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. The Philippine government claims it has not been notified by Interpol of any arrest order for ex-President Rodrigo Duterte. At ngayon nga, mga kababayan ko, pasensya na kayo. Mainit sa dahig. Dami kong kurikong, oh. Ay, nako. So, yun na nga, mga kababayan. And what you gonna do with the dessert? Ay, nako. So, yun na nga, mga kababayan. Kawawa po talaga